Hello buddies, this is Chris Sniper, inyong kaibigan na explorer. At sa araw na ito ay may actual survey and exploration tayo dito sa Japan. Joke lang. Dito lang sa Pilipinas, nasa Mindanao area tayo. Then kasama natin ang Team 711. May mga sikretong mga personalidad dito, no? Dahil secret lang. Okay. So, nandito tayo sa kanilang private area, no? Kapag nagre-remap kasi kami buddies, no? Sa mga invitation, yung sa magpa-remap, may number tayo diyan. Kung gusto niyo kumontak. Then, pag may available time kami, contact lang kayo kay Black Phantom para magpa-set up ng skid. Then, doon na ang details, ha? Personal na yan, no? Kasi itong sa amin ay pagtutulong lamang sa mga kapwa natin treasurante na gusto makarimapping. Hindi kami namimirsa, hindi kami naghahanap ng customer o client dahil hindi kami negosyante. No? Ang sa atin, dahil nakikita natin ang field of treasurante ngayon, ang dami ng mga Pinoy na treasuranter. So, sa mga kaalaman naman namin, na natutunan din namin sa mga mentor, gusto din namin i-share. Yung sa actual na remapping, ay actual talaga din namin na ma-share ang mga sekreto sa mga nagkukuha sa amin. Okay? So, dito directly, no, ang area na to is very rich in history. Yun ang unang basihan natin. Bakit mag-remap? Bakit mag-remap? May treasure ba talaga dyan? May mga hapon ba talaga dyan? Yun. Dapat alam natin na may mga hapon before and during World War II sa area. So, pag meron, good na yan. Isa yan sa kinakailangan natin na malaman, lalo na pag may mga living witness. So ngayon, pag okay na yan, titingnan ang mga markers natin, kung may mga relevant markers ba, then kung may story bang may nakuha na ba dyan, mas maganda yon. Kasi dito sa area, ang dami nang nakakuha, lalo na yung mga 1970s, 80s, yung mga quick deposit na dinudukot lang, ang dami. Hindi ko nasabihin buddies ha, kasi sikreto na, ang dami nang yumaman sa mga ganung pangyayari. Ang dami ding naluloko dahil akala nila bairan lang. Akala nila yung itim. O hindi gold bar kasi naghanap ng yellow pero gold bar sa ilalim. Okay, yan ang mga pangyayari. Alam niyo yun eh. Okay, so direct na tayo. So ngayon, actual remapping to. Ang area na to is si creek yan. Dyan. Ito yung tinatayuan ko. Yan ang silangan dyan. Yan ang creek. Okay, doon naman sa right side yan, Nagway Creek yan. Ibig sabihin, ang area na to ay may secret siya na boundary. Kaya sa nare-remap namin, ilan na ba yun bro? Mga 8 na no? 8 deposit spot na sa area nito na mga 11 hectares. Okay, malaki. Yaman to. Okay, so ngayon, itong tinetest dig namin, kasi hindi kami mag-remap na walang test digging. Kasi we have to evaluate the markers. Kung totoo ba, kung genuine ba. Then we have to see the confirmation markers. Yan sa mga lectures natin, malalaman natin yan kung ang still is centering ba, padrip ba tayo, nasa bato ba, nasa ilalim ba ng bato, nasa dig site ba, yan. Yan tinatawag natin na treasure boreal layout, both Japanese and Korean treasures. So ngayon, ang tinetest dig namin, maliban sa mga na-remap namin, din pinapakita namin ng mga quick deposit insights, ito siya talaga ay talagang digging spot. Okay. Bakit? So diretso na tayo. Unang basihan natin sa remapping session, dahil bibili ang lupa na ito eh. Alam niyo yung pag mga foreigner ang bibili, may mapa yan, naawa. Okay? So ito siyang stone na to. Bato lang to eh. Bato talaga. Tingnan natin. Ang bato na to, itong tinatawag natin na big boulder. Malaking bato siya, boulder siya, na naka-fix. Dapat ang fulcrum point natin, pag mag-remap, ay hindi movable. Hindi siya talaga move. Yung sloping to yung terrain eh. So siguro nagbaha or nag-landslide, pero hindi siya nagalaw. Kita naman natin no, sa taas. Parang naka-destruct. Saka doon, yun. Yung spot na yun, sa kabila, doon ang quick deposit. Yun. Ayan.
Okay. So, dito tayo focus sa remate ngayon. Okay. This is the big boulder marker na fulcrum point natin. Ibig sabihin, basihan sa Treasure Boreal layout. Anong makikita natin dito? Okay? So, ito. Yan. Sloping siya, no? Okay. So, unang-una, mapapansin talaga natin dahil ang unang guhit. Vertical. Yan. Yan. Dumiritso doon. Tapos may cross type na arko ng konti. Okay. Ano mapansin nyo? Sabihin talaga agad na X yan. Hindi X yan. Papakita ko sa inyo yung X. Teka muna dito. Dito ang X. Ayan ang X marker. Ito ang tinatawag natin na code JOO. Ulo-ulo pa yan eh. Tapos may metal element emblem or drum type deposit in front na may sukat na 10 yards sa east side. So ito ang code JOO. Ngayon, balikan natin ang marker natin dito. Yan ang tinatawag buddies na numeric code. Numero. Hindi numero na ano English or Bisaya o Tagalog. Numero ng Hapon. So ngayon, dito na natin makikita ang code na numero din. Yan. Okay. Makikita nito. Diretso siya. Ganon. So makita natin, cross or X. Pero kumurba. Ang tawag dyan, buddies, ay numeric code 7 sa Japanese. Ibig sabihin yan, Shiechi. Or Shieti. Sa Tagalog, 7. Okay. Numeric code yan. Ibig sabihin na magbigay yan ng distance dahil nasa wall siya ng BBM. Distance to dig site. Okay, ngayon, ano naman ang target natin sa dig site? Isang box na deposito. Ayan ang box. Dito mas makita to eh. Okay. May code Shichi or code 7 numeric 7. Then may box na may pakisukat. Shieti din ang sukat. 7 inches. Yan. Yan o. Shieti. Okay. Ito siya na box. Yan. Yan, Shieti. Kunin yung Shieti. Yan sa linya. Okay. 7 inches. Diba? So, ibig sabihin, box in front, ang distance ay 7 feet. Conversion na yan. So, ma-prove natin yan kung tama ang ating dig site. Ayun. Shieti, then box in front. Okay. Mayroon pang knock. Okay. Mayroong box dyan sa dig site target. Okay. Ang ganda buddies. Oh. Ito. Tingnan nyo ang pagka-okay to. Iniwa talaga. Tinanggal namin. Oh. Iniwa talaga siya. Yan. Okay. Big boulder marker. Okay. Dito na tayo. Sukat tayo ng 7. Compass direction naman ay code 4 or 135 degrees. Yan. 315 sa box. Back azimuth is 135. So balik rin natin, azimuth tayo ng 135. Yan o, yan. Ang 135 degrees. Ayan. In front ang dig site southeast. Yan. 7. Tapos natin dito. Down. Tingnan ang 7. Galing dito sa box. 7 lang. Okay, di ba? Sintro. Okay, yon. Ito bro. Okay, ngayon, pag na-remap na, yan ang remapping buddies. So, bakit dyan? Kasi ito, tinatawag natin na kuha naman ito dito. Passage weight. May daan. Nakafix na ba ito? So, standing point mo yan. Dito. So, I am fishing southeast. 135 degrees. Yan. Diba? May daanan. Buddies. Babangga naman ako sa big boulder doon. Yan. So, yan ang 7. So, pag mag-test dig na, ang gagawin, mag-framing tayo ng 5 feet by 5 feet. So, yan. Pagkasukan ito. Kita lang natin. Ito ang proper body sa. Hindi natin liitan ang hukay kasi delikado yan. Ginawa natin 5 by 5 dahil
preparasyon yan para magtimber. Yan. Kaya pinapakita namin to lagi ang safety protocol and safety procedure. Para walang madisgrasya, walang mamatay sa mga diggers. Diba? Alam nyo, ang dami nang namatay sa treasure hunting. Gusto nyo ba yon? Ayaw natin yan. Gusto natin safety and happy ang operation happy retrieval. Yan. 5 yan. Okay. So yun na. Dito naman sa east side. Ito ay may ano dito eh. May tinatawag tayong wood element. Yung bato na pinabas. Ito na. Tiba yan ba dis ha? Di yan mamove. Yan ang wood. Okay? Diretso tayo doon. Sa west side yan. 1, 2, may heart marker to dito. Matabunan lang ng aming ukay, backfield, mga kinukuha na lupa. Then diretso na to sa dig site. Okay. Pag dito ka naman sa dig site, may makikita ka dito na confirmation marker, box marker. So pag box marker, naka wall type, ayan. Ayan o. Mas tingin nyo, box. Box bro, no? Baka akala nyo mamove yan. Ganyan ang mga hapon bodies. Kahit maliit na bato, hindi talaga mamove yan. Yan. Matibay yan. Yan. Box in front. Ibig sabihin, deposit in front. Yan, tatama sa sheet eh. Okay, dito naman. So, ang degrees na ito ay tatama doon sa tinatawag nating lock point surface trail marker na boulder din. So, pag bawala to, ay may depensa ka pa doon na may indication. Tingnan nyo ha. Yan. May mata yan. Tapos may slash sa baba. Ibig sabihin yan, something buried here. In front. Pag mata ang marker, in front. Stay ka lang dyan. Lakad to ba? Yan. So yun, buddies. Pabas. So pag dito ako, puro bang hard straight ko dyan, diretso sa dig site. Alam nyo ba ang sukat dito? 7 din. Okay lang. Gamitan na natin ng tikang-tikang. Galing dito, 7 yards. Kasi gawin ko ng 7. No? Ito siya, ang pagkabiyak nito, nag-letter D. So, tinignan ng mata, nanukit sa bato, ang dig site, opening in front with a distance of 7 yards. So, sukatin natin. Ikang lang tayo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Yan, dig site. Okay? Pagdating ko sa 7, yan ang hukay natin. So, yun ang ibig sabihin ng emoji na dalawang mata na may slash sa baba. Okay. So, then letter D na cutting, opening in front. Pag mata ang marker, watch out the treasure buoy layout. Ito na. Yan ang confirmation, box marker to dig site with 7 feet distance. Okay. Yan, may mga nakalak na yan. Diyan, nakalak dyan. Okay. Pag hukay natin, ito na, ang testing natin, pag original pa ang lupa, hindi pa nagalaw, 3 feet yan, lalabas na. No, minsan nga 1 foot, 2 feet, up to 5 feet, may lalabas na yan na tinatawag natin na centering hidden trail marker. So dito, pinatrace natin ng 3 feet dito, 5-5 to eh. Inuna natin tapos sa may gitna. Yan. Pinaglabasan ng marker eh. Hindi na lang namin tinuloy kasi marami pa kaming gagawin. So ngayon, almost 3 feet na to bro. 3 feet. Yung sukat niya. Press. Okay, 3 feet na. So ngayon, possible din na medyo nag-erode ang lupa dahil sloping position siya ang terrain. So ang mangyayari, almost 2 feet pa lang, no? 1 foot, more than 1 foot, naglabasan na ang marker. Yan ang tambak na bato, balis. Mga tambak na iba't iba ang kulay, may yellow, may medyo green, may normal na bato. At ang pinaka-importante ay tinatawag natin na hidden trail marker for centering dig site. So,
iba ang lupa, iba ang mga bato, yung mga marker. Huwag magkukay na hukay diretso-diretso dahil andun sa mga marker ang sikreto eh. Okay. Pag tingin mo ng marker na marker siya, linisin, brasan, linisin ng tubig, itabi. Doon natin titingnan kung may Bango codes or tinatawag natin na numeric codes or may mga indication for centering, for distance, and motion marker. Poison, backtrap, no? Low strap, hard bearing, gano'n. Okay, so yun na ba isa? Nag-treat na kami din. After that, yan na trenching na. Good for operation na yan. Diretso-diretso na yan. Straight na. Eh, bakit ka pa mag-drip? Eh, nagkuha mo na centering nga eh. No, given na lahat. So yan ang resulta ng remapping. So sa remapping kasi, makikita natin ang marker na nagpapahiwatig na tama ang ating design. Dahil may mga man-made na markers. Man-made talaga, buddies. Then backfilled area. No, mayroong mga minsan na parang natural lang pero di ko yan, no? Sinasadya niya pagkatamaan mo talaga design. Okay. Ngayon, ipapakita na namin ang mga hidden trail markers, no? Para maganahan naman kayo manonood sa vlog natin. Salamat na sa mga subscribers natin, sa mga bagong followers at subscribers. Maraming salamat. At sa lahat ng mga kaibigan natin from Luzon, Visayas, Mindanao, din sa mga ibang bansa. Marami tayong mga tropa eh. Team Victory. Oh, Shoutout. Victory, kumusta? Maraming salamat sa lahat. Team Kubi, Team Bagtik, Team Kobe, Team Bagtik at Team Komando, no? Skylab, Team Skylab. Salamat. Team Sok. Shoutout. Mga tropa. Okay, diretso tayo sa Bro Jojo, 11 Balilahon. markers. Dito na. Shoutout. Okay. So unahin natin. Ang unahin natin, buddies, anong maganda kaya dito, no? Ay, ito muna. Ito na, pinakalami. Okay. Ito yung tinatawag natin na circle. Code Maro. 2 feet pa lang, lumabas na eh. Code Maro siya, di ba? Circle. Pakisukat ng ilang inches to para makita ng mga tropa natin. 5 inches. Yan. Okay, 5 inches. 5 lang yan, sarado, buddies. Standard to. Babantayan sa 5 feet or 5 yards. Ano makikita? Sa kabila niyan, no? Daming ukit-ukit eh. May hati pa. Alam mo yung yan. Okay. Pero ang paganda nito ay may kanji to. Alam niyo ano kanji? Downward ang meaning ng shieta. Alam niyo yung slice na yan? Dito. Yan. Meaning yan, kanji, shieta. Di ba, no? So, klarong-klaro na ukit. So, talagang marker. Ang meaning niyan, buddies, downward. So, alam nga naman mag-tunnel ka. Na downward ang sabi eh. Shieta, Yamashita. Downward. Under the mountain. Downward, under, pababa, paubos, bay. Ayaw, pag drip-drip, kay delikado. Dagang namatay na anak. Mabitaw atong gidako ang kalot kay para safety. Walay mamatay sa paghukay. Wala man tam nagmina. Nag-treasure ta o nagkalayang sentro. Yan, sieta yan, oh. Yan, oh. Ang ganda ng ukit, oh. Yan. Yan. Klaro-klaro. Pero, tamago ang code maro siya. Ibig sabihin, open the shaft. Under ang items. Ano makita natin? Nasa sunod, si small pyramid. Yan, oh. Small pyramid lang, maliit lang yan. Pyramid yan, buddies, ha. Yan. Then ito, tinatawag nitong V-cut siya. Ibig sabihin yan, conjugate stroke ng entering here, under. Okay, next. Dapat may pula. Yan. Pula, ha. Yan. Pang sentro, flag ng hapon. May pula yan, araw. Okay. Next is heart. Para Superman type. Kasi may heart doon eh, na ganito din ang forma yan, oh. Okay. Then, ito pa, V-cut pa rin yan. Okay, almost box type. Pero may box marker talaga tayo na tinatawag natin inventory marker. Dahil may box sa taas, may box din sa ilalim na marker. Yan. Okay, yan. Ang gold bar na to, yellow. Yellow fever na. Okay, box type yan, rectangular. Yan. Okay. Ito, buddies, ang tinatawag natin na cover marker indication. V-cut yan. Then flat. Pero ganyan talaga position niya.
Ibig sabihin, pagdating sa ilalim, bantayan ang flat cover. Yun lang, no? V-cut, no? Siyempre, pababa tayo eh. Entering under. Yan na, nakatabot. Ganyan talaga siya. Tawag natin dyan, puzzle type. Okay. No pa, same V-cut na puti. Okay, puti ba? Color coding white, metal, precious metal, gold. Gold is metal, then metal is undernet. Yan, puti na heart. Ang ganda pala ng heart na to, no? Naka V-cut. Nipis lang yung bodies, oh. Perfect tabas, no? Pagisukat, bro. Ay, 5 din, no? Pariha lang pala to, ah. Oh, ganyan pala siya. Basta pa 5. 5. Pariha lang. May heart na tayo. May tamago pa. May code maro. Kokoro maro. Okay. May item talaga sa ilalim bodies. Yan ha, ang tulong namin sa inyo para maintindihan nyo. Ano pa? Triangle. Okay. Triangle talaga yun. Same here. Ito pa bodies. Ang paa ng bata. Siminto to. Kita yung kulay iba. V-cut. Yan oh. Paglinisan, oh yan, yan. Simento yan. Paglinisan mo talaga, makita mong ukit. Yan. Paa ng bata yan, inuukit talaga ng gano'n. Ganito to. Ba? Bata eh. Malaki yung paa ko, yung tabi mo. So bata yan. Small items. Okay. Ano pa? Okay na yung box. Ito, matindi. Sinasabi ko kanina, dapat may man-made talaga. Baka sabihin nyo, bato lang yan, Chris. Kailangan naman ang marker mo, baka ilagay mo dyan sa ilalim. Rabbit. Talagang lagyan mo talaga ng bato na may formation. So ngayon, ito ang matindi. May materialis tayo na nakuha na hindi bato. Yan o. Kanina pa yung nakita yan, pero matindi to. Straw ito, buddies. Nakukuha sa 2 feet pagisukat. Color green, blue green, 1 inch. Okay, alam nyo yan. Itchy, isa. Greenish, ibig sabihin ang items ay may poison. Okay. Saan nakuha dito? Sa gitna mismo, buddy. Baka sabihin nyo straw line na hulog, hindi. Wala talagang straw dito. Hindi sila gumamit. Iba ang kulay. Iba ko yan. Oh. Dito siya, nakukuha talaga ng brother natin. Diyan, nasa dig site. Yan o. Oh, yan o. Oh. Diba? Diba? Sabi mo dyan. Sabihin niya, gawa-gawa. Hindi gawa-gawa yan. Totoo talaga yan. Yan o. Ganyan, ganun ang posisyon niya. Yan. Okay? So, this is what we called a poison marker. Poison traps before the items or poison within the items. Okay. Ayan. So ngayon, nakikita nyo na, no? Ilan yan, no? Sa dalawa basta, halos isang dosina marker. Ang dami pa, hindi na lang nilinisan eh. Pero yan ang mga relevant, no? Saka yung kanji sheta na inuuki talaga sa code maro na nagpapahiwatig na tatargetin natin downward ang items. Yun lang, buddies. Hopefully ay may natutunan kayo. Then, maraming salamat, no? Sa panonood nyo lagi ng mga vlogging natin, no? Ito mga tropa natin, no? Arigatou gozaimasu! Okay, so Salamat. Team 7-11. Salamat. thank you Black Phantom. Then ito si Black Phantom, kontakin nyo buddies ha, kasi busy ako sa live ko. Okay. So si Black Phantom ang ating secretary ng team natin para sa mga remapping session. Then para sa mga gustong magpatulong sa pag-survey ng kanilang area, no? So ang detalye ay private na yan kasi private person naman kami, no? So yun lang. Hopefully may natutunan kayo sa mga vlogging natin. Then shout out sa lahat ng mga tropa natin sa buong bansa ng Pilipinas. And hopefully ang mga shout out sa team Sweet Nail Gabber sa Cebu. Then shout out sa team
paningkamot versus paninguha and team commando na patuloy sa bakbakan yon ngayon, no? At sa mga iba pang team, no? Kumusta kayo? Hopefully okay ang operation, then patuloy lang tayo, no? Be optimistic always, no? And sundan palagi ang proper procedure and safety protocols. Once again, this is Chris Sniper saying, eat, sleep, and explore. Bansay Team 711! Pasok! Bansay! Salamat, salamat.